Akala ni Mia, siya na ang babaeng pakakasalan ni Lucas matapos ang 3 taong pagsama. Ngunit sa araw mismo ng kanilang anniversary, nadurog ang kanyang puso nang mahuli niya itong humahalik sa dating nobya. Mas masakit pa, nalaman niyang ginamit lang siya para sa kanyang talento at mga disenyo. Ngunit ang babaeng iniwan ay babalik na mas matapang, mas matagumpay at may bagong apelyido. Ang apelyido ng pinakamalaking karibal ni Lucas. Muli po kaming nagbabalik sa channel na ito upang magbahagi ng mga kwento na tiyak na inyong kagigiliwan. Ko po ang inyong narrator na siyang magbibigay buhay sa kwento ni Mia at Alejandro. Sana'y suportahan pa rin po ninyo ang ating channel, ang nag-iisang Sweet Rocky Tagalog Story. Kiss! Kiss! Sigawan ng mga kaibigan ni Lucas na nasa loob ng kanilang paboritong suite sa loob ng bar. Pare, ano pang hinihintay mo? You have been waiting for Clara for ages. Kiss her! Sigaw naman ni Jerome na matalik niyang kaibigan. Kayo talaga. Hindi na naituloy pa ni Jerome ang sasabihin nang siniil ni Clara ng halik ang kanyang labi. At iyon ang tagpong naabutan ni Mia sa loob ng bar. Parang sumabog ang puso niya nang makita ang kinakasamang si Lucas na may kahalikang babae. Napuno pa ng hiyawan ang buong paligid ng bar dahil sa ingay ng mga kaibigan ni Lucas. Ikatlong anniversary na nila ni Lucas ngayon, pero tila hindi man lang nito naaalala. Nang umuwi ito sa bahay kanina, ay nagmamadali lang na nagbihis to at umalis. Ang sinabi nito sa kanya ay may dinner meeting ito sa mga ka-business partners nila. Nagmamadali pa siyang sumunod rito dahil nakalimutan ni Lucas na uminom ng gamot. So ito ang sinasabi mong dinner party niyo, Lucas. Paano na to, paring Lucas? Clara is back. How about the other chick named Mia? Natatawang wika ni Jerome. Who's Mia, sweetheart? Maarting tanong naman ni Clara na naglalambitin pa rin sa batok ni Lucas. Mia is nobody's sweetheart. Alanganing wika ni Lucas. She is just your substitute, Clara. Masyadong malungkot si Lucas nang umalis ka ng bansa, kaya naghanap siya ng ibang laruan. Napataas ang kilay ni Clara. Laruan? And who exactly is that? Naalala mo yung nerdy little genius nung college days natin? Mia. Siya ang pinalit ni Lucas sa tabi mo while you were away. Ani naman ni Jake na isa sa mga kaibigan ni Lucas. Ew, bakit siya, Lucas? Napatawa si Lucas ng malungkot. She is easy to play with. Sino bang babaeng pumapayag na ibabahay ka ng walang kasal-kasalan besides? I need her for her excellent designs na nagagamit ko ng libre sa kumpanya. Alam mo namang mahigpit ang competition namin ni Uncle Alejandro. Kapag natalo niya ako, kay Uncle mapupunta ang pamamahala ng kumpanya. Paliwanag ni Lucas na tuluyang bumasag sa puso ni Mia. Naikuyom niya ang kamao sa lahat ng narinig niya. Oo, matagal na siyang naghihintay na pakasalan ni Lucas. Sa loob ng 3 taong kasakasama niya ito, ay hindi malang nabanggit sa kanya ni Lucas ang kasal. Wala yata itong balak na pakasalan siya. Hindi na natiis pa ni Mia ang lahat. Pumasok siya sa loob ng suite nila ni Lucas. Gulat na gulat ang mga kaibigan nito at natahimik nang makita siya. Habang si Lucas naman ay tila tinulos na kandila nang makita siya. Really, Lucas? So all these years, ay ginagamit mo lang pala ako para labanan si Alejandro? Mia, you know what? Wala akong balak na maging laruan mo habang buhay. Let's break up, Lucas. You don't call the shots here. It's me who calls the shot. And I'm breaking up with you. I dump you, Lucas. Wika ni Mia sa mukha ng natulalang si Lucas. At kasunod noon ay ang napakalakas sa sampal ni Mia na dumapo sa mukha ni Lucas.
I don't need a jerk like you. So go to hell. Nakangiting wika ni Mia, sabay buhos ng alak sa mukha ni Lucas. Pagkatapos ng ginawa ni Mia, hindi pa man nakabawi si Lucas, ay nagmamadali na siyang lumabas sa suite nila. Nanginginig ang buong katawan ni Mia sa galit nang magmarcha palabas ng bar. Sinipa pa niya ang basurahang nadaanan. Pakiramdam niya ay sasabog na siya sa galit ngayon. Naiwan si Lucas na hindi nakahuma sa nangyari, habang ang mga kaibigan ni Lucas ay napatitig sa kanya. Napatayo naman si Lucas na akmang hahabulin si Mia. Lucas, sweetheart, are you okay? Nag-aalalang wika ni Clara na pinunasan ng mukha niyang sinabuyan ng alak ni Mia. Lucas, don't. Hayaan mo ng babaeng yun. Laruan mo lang naman yun, hindi ba? Clara, she is very important role in my company. Kaya hindi siya pwedeng mawala sa kumpanya ko. Paniwanag naman ni Lucas kay Clara. She is the head fashion designer, tama? Nag-aaral ako ng fashion design abroad, Lucas. At kilala ko ang disenyo ko. International. You have me. Kaya hayaan mo ng babaeng yun. Simula ngayon, I'm taking over her position in your company. Hilam sa luha ang mga mata ni Mia na ipinasok sa maleta ang lahat ng mga gamit niya. Pag-aari ni Lucas ang condo unit na tinitirahan nila. Wala siyang ibang dinala sa pag-alis niya kundi ang mga gamit niya. Ang mga binigay sa kanya ni Lucas na mga alahas ay binenta niya lahat online. Kailangan sa pag-alis niya sa condo na ito ay wala na siyang alaala pa tungkol kay Lucas. Kakalimutan niya ito, pati na rin ang pag-ibig niyang ginawa lamang nitong laruan. Naiprocess niya na ang resignation sa kumpanya ni Lucas. Kailangan muna niyang lumayo kahit isang buwan lang. Pero bago siya umalis ng bayan, ay tinawagan niya muna si Alejandro, ang kalaban ni Lucas sa CEO position ng kumpanya nila. Si Alejandro ay bunsong anak ng Madala Merced. Bunsong anak ng mayamang pamilya Merced. Uncle ito ni Lucas. Alejandro, bukas pa bang dating offer mo sa akin? Seryosong tanong ni Mia na nakatitig na lumalapag ng eroplano. Nasa airport kasi siya at hinihintay ang oras ng flight niya. Anytime, Mia. Matagal ko nang hinihintay na darating ang araw na to. Alam mo namang nandito lang ako palagi. Pakiramdam ni Mia ay maiiyak na naman siya. Hindi niya napigil ang luha sa mga mata. Give me 1 month. Pagbalik ko sa bayan, ay didiretso na ako sa kumpanya mo. Pwede ba? Yes na yes, Mia. I'm waiting for you. Magkaibigan sina Alejandro at Mia noon pa man. Matagal na siyang ino-ofera ni Alejandro na maging head designer ng kumpanyang tinatayo nito. Pero tinatanggihan ito ni Mia dahil kay Lucas. Wala kasing pakialam si Alejandro sa kumpanya ng pamilya Del Merced. Ayaw ni Alejandro ng kompetisyon sa pamamahala sa fashion company nila. Si Alejandro kasi ang CEO ng AS Fashion at hindi iyon alam ng pamilya Del Merced. Pero si Mia, alam na alam niya yon dahil matagal na siyang sinusuyo ni Alejandro na lumipat doon. Isang buwang mawawala si Mia. Isang buwan na walang balita sa kanya ang lahat. Pabalik-balik na si Lucas sa pamamahay ng mga magulang ni Mia, ngunit tinataboy siya ng mga ito. Galit ang mga magulang ni Mia sa kanya. Alam na nilang hiniwalayan ng kanilang anak si Lucas at ito ang dahilan kung bakit umalis si Mia. Hindi na nakontak ni Lucas si Mia. Sa loob ng isang buwan na wala si Mia sa kumpanya, ay puro pangako lamang ang disenyong binibigay sa kanya ni Clara. Hanggang ngayon ay wala pang nailalabas na bagong disenyo ang De La Merced Fashion Company. Kaya halos sumasakit ng ulo ni Lucas sa mga nangyayari. Samantalang sa airport ng bayan ng Isla Verde ay lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Mia. Hindi na siya umuwi pa sa kanyang bayan sa Santa Fe. Sa kabilang bayan na siya dumiretso kung saan naroon ang kumpanya ni Alejandro. At paglabas niya ng airport ay napangiti si Mia nang makitang nakatayo sa isang kotseng itim ang kaibigang si Alejandro. Malawak ang ngiti nito nang makita ang dalaga. Ale! Napatakbo si Mia palapit sa binata. It's good to see you, Mia. Sa wakas tumino na rin ang isipan mo.
Wika ni Alejandro na hinilang dala niyang maleta at sinakay sa likod ng kotse nito. Napapailing na lang din si Mia. Oo na. Nagkamali siya noon ng ibigin nito si Lucas. Sinayang ng dalagang 3 taon ng buhay niya sa isang walang kwentang relasyon nila ni Lucas na wala naman palang pinatunguhan. Hey, look at those folders. Are they familiar to you? Tanong ni Alejandro sa kanya nang iniabot sa kanyang isang folder. Tumambad sa kanya ang mga magagandang disenyo ng damit na kilalang kilala niya. My designs. Saan galing to? Seryosong tanong ni Mia. Natawa naman ang pagak si Alejandro. Napasinghap na lamang ang dalaga at napaatras sa upuan ng kotse nang inilapit ni Alejandro ang mukha nito sa mukha niya. Sabi ko na nga ba, disenyo mo ang mga yan. Your ex-boyfriend is flaunting those design. Claiming to be the new design of De La Merced Fashion Company this month. Designed by Clara. What? Has he gone insane? It has my initial in it. Pati initial ko nilalabas nila. Precisely. So you're gonna stand still and just watch him and his woman stealing your designs? Seryosong tanong ni Alejandro sa dalaga. Kumakabog-kabog ang puso ni Mia nang mas lalo pang lumapit si Alejandro sa kanya. Gahibla na lang ang pagitan ng mga pisngi nila at magkadikit na. Naaamoy niya na ang napakabangong katawan ni Alejandro. Lalo na ang mainit na hininga nito na dumadampi sa pisngi ng dalaga. Napapikit na lamang si Mia. Mia, paos na wika ni Alejandro. Alejandro, snap out of it. Hanggang kailan ka ba papayag na paglaruan ni Lucas Kundi lang kitang nire-respeto. Matagal ko nang sinira ang mukha ng pamangkin kong yun. Wala siyang respeto sa'yo. Nag-resign ka na sa kumpanya and yet, nilalabas niya pa rin ang disenyo mo. Kalit na wika ni Alejandro na napasandal sa upuan ng driver's seat. Napapikit na lang din si Alejandro. Untik na siyang nakalimot. Mabuti na lang ay napigilan niyang sariling dampian ng halik ang mapupulang labi ni Mia. Napapikit na lamang si Mia na kinalma ang sarili. Nakakapagtakang ang bilis ng kabog ng puso niya. Hindi niya akalaing ganito ang idudulot ng isang Alejandro de la Merced sa kanya. Nanginginig ang mga tuhod ni Mia na napabuga ng malalim na hininga. Kailan nila gaganapin ang presentation ng design na yan? Next week. Hihintayin mo pa talagang next week para i-claim ang authority ng designs mo? Disappointed na tanong ni Alejandro sa kaibigan. Baka hanggang ngayon kasi may damdamin pa rin to sa pamangkin niyang si Lucas. Yes, talagang hihintayin ko, Ale, para mas masaya. Kay tagal ko nang nagtitimpi kay Lucas. 3 taon akong naging head designer sa kumpanya niya. At sa 3 taon na yun, ay wala akong pangalan. Lalong-lalo na wala man lang akong sahod, no? Tuwang-tuwa siya sa libreng design ko. How dare him mess up with me? Ani ni Mia na nagkuyom ng kamao. So, you'll make us during the presentation? Of course. Ano siya? Sinuswerte? And wait, design ko yun, no? Bakit niya binigay sa Clara na yan? Ang tanga ko talaga. Naiwan ko yung sketchpad ko sa bahay ni Alejandro. Ang dami-daming design ng naroon. Nagkatawanan lamang silang dalawa ni Alejandro na nagtungo sa kumpanya ng binata. Ngayon na siya mismo magsisimula sa pagtatrabaho sa kumpanya ni Alejandro. Sa paglayo niya ng 1 buwan, ay tuluyan nang kinalimutan ni Mia ang damdamin niya kay Lucas na nasayang. Sa mga lumipas na araw, ay tuluyang naging masaya si Mia sa bagong trabaho niya. Habang si Alejandro ay sinisiguradong naging maayos ang lahat sa trabaho ni Mia. Lagi siyang nariyan para sa dalaga. At naging usap-usapan nga sa kumpanya niya ang pagiging malapit nila sa bagong head designer ng kumpanya niya. Hey Mia! Gulat na lang si Mia nang biglang lumapit sa kanya si Alejandro na may bitbit na kape. Magkape ka muna. Thank you, ikaw talaga. Nakakahiya sa mga kasama ko. Ano na lang ang iisipin nila sa akin dito? Dinadalan ako ng kape ng CEO.
Alejandro naman. Pabulong na wika ni Mia habang inihilang laylay ng coat ng binata palapit sa kanya. Hey Mia, are you gonna kiss me like this in front of your colleagues? Napakalapit na kasi ng mukha nilang dalawa at hindi iyon na-realize ni Mia. Napakagatlabi na lamang ang dalaga nang mapatingin sa mga kasama nilang nakatitig sa kanilang dalawa ni Alejandro. Nagiinit ang pisngi ni Mia sa nadaramang hiya. Habang lihim na nagdiriwang naman ang puso ni Alejandro nang makita ang pamumula ng pisngi ni Mia. You're blushing, Mia. Muling bulong ni Alejandro. Nadiyampian ng mabilis na halik sa pisngi ang dalaga. Mabilis naman kinurot ni Mia ang binata. Mas lalo pa siyang pinamulahan ng mukha sa ginawa ni Alejandro. Nakakapagtakang hindi siya nakadama ng pagtutol sa halik na yon. Sa halip ay may katiding na kilig ang nadarama ni Mia sa puso. Pero hiyang-hiya siya sa mga kasamahan niya, kaya sinubsob niya ang mukha sa katawan ni Alejandro. Hindi naman napigilan ni Alejandro ang matawa sa reaksyon ni Mia. Pero mahigpit na niyakap niya ang dalagang nakaupo sa swivel chair at sinandal pa sa kanyang bandang tiyan at ginulo ang buhok niya. Ali, ano ka ba? Nakakahiya kaya? Natawa na lamang si Alejandro na kinalma ang dalaga at pinainom ng dala niyang kape. Maya-maya lang ay kung ano-ano na lang ang mga bagay na napag-usapan nila. Hindi niya akalaing ganito pala ang buhay niya nang walang Lucas. Isang buhay na masaya kagaya nung dati. Lumuyo kasi si Alejandro noon nang malamang naging sila na ng pamangkin niyang si Lucas. Hindi man lang namalaya ni Mia na masaya pala siya noon sa pagkakaibigan nila ni Alejandro. Kinahapunan ay sabay din silang umuwi ni Alejandro. Inihatid siya ng binata sa tinitirahan niyang bahay na pag-aari din ng binata. Baka gusto mong dito na maghapunan, magluluto ako. Nakangiting paanyaya ni Mia sa binata. Sure. In that case, tayong dalawang magluluto ng hapunan natin. Alam kong pagod ka rin sa trabaho. Hindi napigilan ni Mia ang pagkabog ng kanyang puso habang pinagmamasdan ng kaibigan na naghihiwa ng karne. Sa 3 taon na kasama niya si Lucas, ay hindi niya naaalalang pinagluto siya nito. Laging siya ang nagbibigay ng sakripisyo at pangunawa sa relasyon nila noon. Itinaboy ni Mia ang mga iniisip tungkol kay Lucas. Pero hindi niya napigilang kumanga sa kakisigan ng lalaking nasa harapan niya. Am I that handsome na kulang na lang tumulong laway mo sa panunod sa akin? Nangaasar na bulalas ni Alejandro. Inirapan ito ni Mia na hinugasan ng gulay. Sinigang na baboy kasi ang niluto nilang dalawa. Nagulat na lamang si Mia nang biglang nasa likuran niya na si Alejandro at niyakap siya. Napapikit na lamang si Mia nang madama ang mainit na hininga ni Alejandro sa kanyang tenga. Bakit ba tinatarayan mo ako lagi ha? Lumayo ka nga doon, Ale. Ano ka ba? Saan? Ayoko nga. Nanunod yung wika ni Alejandro na mas lalo pang hinapit ang katawan ng dalaga palapit sa kanya. Naroon na naman ang kakaibang sensasyon na nadarama ni Mia sa tuwing nadidikit ang katawan niya sa katawan ni Alejandro. Kagaya na lamang ngayon na nakasandal siya sa matigas na katawan ng kaibigan habang yakap naman siya nito sa bewang. Mia, malambing na wika ni Alejandro. Nadahan-daang iniharap ang dalaga sa kanya. Nagdama ang mga mata nila at napapikit na lamang si Mia nang sumayad ang labi ni Alejandro sa mga labi niya. Malambot ang mapupulang labi ng binata na banayad na inaangkin ng mga labi ni Mia. Napapikit na lamang si Mia na tinuguan naman ang halik ni Alejandro sa kanya. Mia, I love you. Be my girlfriend kung papayag ka. Pakakasalan kita kaagad. You will never have to wait for me kasi matagal na akong naghihintay sa'yo. Matagal na, Mia. Ani ni Alejandro nang maghiwalay ang mga labi nila ng dalaga. Hindi napigilan ni Mia ang pagbuhos ng damdamin niya. Umambon ang mga mata niya. Sa kaunting panahong nakasama niya si Alejandro, ay hindi maipagkakailang minahal niya na rin to.
Siguro, kundi lang namagitan sa kanila si Lucas noon, ay baka matagal nang naging sila ni Alejandro. Yes. Yes, Ale. I will be your girlfriend. Napaiyak na bulalas ni Mia. Mahigpit na niyakap ni Mia si Alejandro at pinaghahalikan sa pisngi. Sa tungki ng ilong niya at sa huli ay inangkin muli ni Alejandro ang mga labi niya. Kinabukasan ay kaagad siyang pinakasalan ni Alejandro sa West. Tsaka na lang ang kasal nila sa simbahan kapag formal na nilang napaalam sa pamilya nila ang tungkol sa relasyon nila. Sa ngayon ay may mahalagang laban ang kailangang harapin ni Mia. Dumating ang araw ng presentation ng De La Merced Fashion Company. Maliwanag ang runway at proud na nakasulat sa harapan ng entablado ang kumikinang na pangalan ng bagong head designer ng De La Merced na si Clara. Pero ang mga disenyong nilalabas ng video ay pawang disenyo ni Mia. Hindi napigilan ni Mia ang mapatawaning pagak habang magkahawak kamay sila ni Alejandro na pumasok sa venue ng hotel kung saan ginaganap ang event. Nagsimula ng rumampa sa stage ang mga modelo. Sobrang disappointed si Mia kay Lucas. Hindi niya akalaing ganito ang magiging resulta ng mga disenyo niya. Ang papangit ng pagkakagawa ng mga damit at hindi deserve ng design niya ang ganitong pagkakagawa. Kinulang ang mga ito sa quality. Itigil yan! Sigaw ni Mia na napatayo. Hindi siya papayag na mapahiya ang mga disenyo niya na hindi nagmamatch sa mga tela ng damit na nilabas ng mga modelo. Natigilan naman ang lahat sa malakas na sigaw ni Mia. Pati ang mga modelong naglalakad sa stage ay napatigil. Lumapit naman si Mia sa isang modelo at hinawakan ang damit na suot nito. Is this how you're humiliating my design, Clara? Lucas? Ang kakapal ng mukha niyong babuyan ng magagandang disenyo ko sa mga unmatched na tela at low quality na mga gawang damit? Pabuliyaw na sabi ni Mia. Mia, where have you been? I've been looking for you. Napahiyaw na wika ni Lucas na nagmamadaling nilapitan si Mia para yakapin. Miss na niya ito. Hindi niya akalaing sa pagkawala ni Mia ay matutok na sa niyang mahal na mahal niya pala ang dalaga. Pinagsisisihan niya ang nagawa niya rito at pinangako sa sariling susuyuin muli ang dalaga kapag natagpuan niya ito. Ngunit nagulat na lamang siya nang biglang humarang sa kanya ang Uncle Alejandro niya. Hinapit nito si Mia palapit sa katawan nito at hindi man lang pumalag si Mia sa ginawa ng uncle niya. Uncle, bitawan mo si Mia. Bakit mo niniyakap si Mia? Gigil na hiyaw ni Lucas. Huwag na huwag mo nga hawakan si Mia, Lucas. Sagot naman ni Alejandro. Mia is my wife, Uncle Ale. Bitawan mo si Mia. Isang malakas na sampalang dumapo sa mukha ni Lucas mula kay Mia. Napahiyaw ang lahat ng taong naroon. Wife? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mong sabihin niya, Lucas? I am never yours. We are done. And this is my designs. Paano naging kay Clara ang mga disenyong yan? Tanga ka ba? Singhali Mia. Mia, hindi naman ako pumayag na makipaghiwalay sa'yo. I know, I made mistakes, pero hindi ko sinasadya yun. Nagkamali ako, Mia. Pero ang mga disenyong yan ay gawa ni Clara. Pinasa niya yan sa akin. Seryosong saad ni Lucas. Really? Pinasa sa'yo? O binigay mo kay Clara ang sketchpad kong niiwan sa kondo mo? Kilalang kilala ko ang mga design ko, Lucas. At binaboy niyo ang disenyo ko. Mia, stop your nonsense. Nainggit ka lang kasi all these years, ayoko pa rin talagang mahal ni Lucas. Kaya mo ako pinagbibintangan. Nag-aaral ako sa ibang bansa ng fashion design, kaya hindi mo ako pwedeng pagbintangan. Buliyaw ni Clara na nanggigigil sa inis kay Mia. Lucas, she lied. That's my design. Naiiyak na wika ni Clara na umawak pa sa braso ni Lucas. Mabilis namang inalis ni Lucas ang mga kamay ni Clara. Relax, Clara. Wala ka namang ginawang masama dito. Talaga, Lucas? Sa loob ng 3 taong pagsasama natin,
ay hindi mo na kilalang design ko? 3 taong ginamit mo ang disenyo ko sa kumpanya mo ng libre? Tapos hindi mo malang makikilala ang mga disenyo ko? Tanga ka ba? Iniis na bulyaw ni Mia sa binata. May ebidensya ako na pag-aari ko ang lahat ng disenyong to. It has my initials. Kung napapansin nyo na sa bawat design, may nakatagong 3 letra dyan ang pangalan ko. Mia. M-I-A. At kung titingnan natin ang lahat ng design, ay pawang may initial ko lahat to. Kagaya ng mga nakaraang design na nilabas ng De La Merced. So anong masasabi mo ngayon, Clara? Ide-deny mo pa? Dumula sa sketchpad ko ang lahat ng yan? Naiwan ko ang sketchpad ko sa condo ni Lucas nung umalis ako. Hindi nakapagsalita si Clara sa hiya. Umugong ang bulong-bulungan sa paligid. Galit na galit naman si Sir Antoine de la Merced na ama ni Alejandro sa ginawa ni Clara na pagnakaw ng mga disenyo ni Mika. Sinampal ni Antoine si Lucas. Yan ba ang babaeng pinagpalit mo kay Mia, Lucas? Nakakahiya ka. Dad, let me explain. Babawi ako kay Mia. Aayusin ko ang lahat sa amin ni Mia. Ani ni Lucas. Too late, Lucas. Akin na ang babaeng pinaglalaroan mo noon at hindi ko na ibabalik sa iyo si Mia. Wika naman ni Alejandro na pinagsalikop ang mga kamay nila ni Mia. Natigilan si Lucas na nakatitig sa mga kamay nilang dalawa ni Mia at Alejandro na may suot na parehong disenyo ng wedding ring. Anong ibig sabihin nito? I'm already married to your Uncle Alejandro, Lucas. Nakangiting wika ni Mia na humilig sa malapad na balikat ni Alejandro. Mula ngayon, Auntie Mia na ang itatawag mo sa akin, Lucas. Hindi kita sasampahan ng kaso sa pagnanakaw mo ng mga disenyo ko ngayon, Clara. Pero hihintayin ko ang public apology mo, ninyong dalawa ni Lucas. At ibalik niyo sa akin ang sketchpad ko within 2 days. Dahil kung hindi, magsasampa ako ng plagiarism. Nakangiting wika ni Mia kay Lucas at Clara. Nalulumo si Lucas habang tinatanaw si Mia at Alejandro na magkahawak kamay na palabas ng venue. Sa nangyari ay mas lalong nalubog ang kumpanya ng pamilya de la Merced. Maraming customer ang nawala sa kanila at lumipat sa bagong sikat na fashion company na pag-aari ni Alejandro. Ilang beses may napagsisihan ni Lucas ang nagawa ay hanggang tanaw na lang siya kina Alejandro at Mia na masayang dumalo sa reunion ng pamilya de la Merced. The end.